Sa unang tingin, pwedeng mapagkamalang maliit na aircraft carrier ang Sichuan. Pero hindi siya ganon. Oo, may flat top siya, may catapult para magpalipad ng eroplano at ilang tauhan ng Navy, pero hindi siya carrier. Isa siyang amphibious assault vessel. Ibang-iba talaga ang klase ng barko niya. Isa siyang barkong dinisenyo, hindi para makipaglaban sa ere, kundi sa mga dalampasigan. At higit pa dyan, dahil hindi lang siya basta-basta amphibious assault vessel, isa siyang bagong bersyon ng konsepto. Isang kumpletong pagbabago ng ibig sabihin at representasyon ng terminong yon. Dahil habang karamihan sa mga ganitong barko ay maingat na pinaghalo ang mga marines, launchers at helicopters para maihatid sila sa dalampasigan, si Sichuan, ang unang Type 076 class, ay may sarili niyang mga marines, helicopters at launchers. Pero pagkatapos ay nagdadagdag pa ito ng isang malaking bagong elemento sa halo. Mga drone talagang malalaki. Yung klase na kailangan ng mga catapult para makalipad sa impapawid. Magaling ba siya? Well, yan ang tanong na ang sagot ay hindi pa natin alam. Na-launch lang siya noong Disyembre 2024 at hanggang ngayon, haka-haka pa lang ang mga petsa ng kanyang opisyal na pagkomisyon. Mula 071 hanggang 076. Sige, kung gusto mo maintindihan kung bakit umiiral ang bagong Type 076 ng China at dahil nag-click ka sa video na ito, ipagpapalagay namin gusto mo nga, kailangan mong balikan ng 2 dekada na ang nakalipas. Balik tayo noong ang hukbong dagat ng People's Liberation Army o PLAN ay talagang nahihirapan pa sa isang bagay na matagal nang napagtagumpayan ng karamihan sa mga kanluraning hukbong dagat noong panahon pa ng itim at puti, ang mailipat ang mga sundalo mula sa barko papunta sa dalampasigan nang hindi sila, alam mo na, napapatay lahat. Sa madaling salita, sa loob ng maraming taon, habang patuloy na nagmomodernisa ang PLAN matapos maupo si Deng Xiaoping bilang premier noong 1978, ang kanilang amphibious wing ay nahuhuli at nanatiling pinakamahinang bahagi ng grupo at kitang-kita ito. Gaya ng tuwirang sinabi ng National Defense and Security Research ng Taiwan, ang serbisyo, ayon sa kanila, ay kulang sa karanasan sa makabagong amphibious operations at ang kanilang mga barko ay gumagana pa rin sa antas ng kakayahan noong World War II kahit noong dekada 90 na. Ngunit nagsimulang magbago iyon noong 2005 at malaki ang naging pagbabago. Pagkatapos, sa ilalim ng bagong patnubay na nakasentro sa multidimensional rapid landing at deep penetration strikes, inaprubahan ng PLAN ang kanilang unang tunay na makabagong landing platform dock, ang Type 071. Ang pangunahing barko, Kunlunsan, ay inilunsad noong 2006, ang una sa klase ng 8, dagdag pa ang 8 Gex at isang dagdag para sa Thai Navy na masasabi mong mahusay kung tutuusin. Isang barkong may bigat na 20,000 tonelada na kayang magsakay ng 700 marines, 20 armored vehicles at 4 na Z-8 helicopters sa malalayong karagatan. Hindi man ito isang elegante na solusyon, aminado ako, pero nagawa naman ito ang trabaho at malaking hakbang ito sa kakayahan. Tulad ng tama na nabanggit ng People's Daily, ang opisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng China, ang Type 71 ay ikinataas din ito ng ilang kilay sa Washington. Hindi lang dahil sa kanilang mga kakayahan, kundi dahil din sa kung ano ang kanilang kinakatawan. Quote, ang pagpapalakas ng long-range power projection system ng China at ang paglipat nito mula sa platform-based patungo sa system-based na mga operasyon. End quote. Ibig sabihin, sineseryoso na talaga nila ngayon ang amphibious warfare. At talaga namang sineseryoso nila ito. Dahil bago pa man matapos ang klase ng Type 70, ang huli nito, Qilinshan, na nakomisyon noong 2020, nagsimula na agad ang paggawa ng mas malaki pang barko, ang Type 75 Landing Helicopter Dock. Unang inilatag noong 2017 kasama ang lead ship na Hainan, mas ibinaling nito ang mga kakayahan sa mga sasakyang panghimpapawid dahil kaya nitong mag-operate ng hanggang 30 helicopters. Partikular at mas malawakan pa, nagpakilala ito ng tamang vertical landing doctrine na dati hindi pa taglay ng PLAN. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit kahawig sila ng mga light aircraft carrier dahil bukod sa ang mga lumilipad mula rito ay may umiikot na bahagi sa itaas imbes na fixed wings, hindi naman sila nalalayo. Bagaman tandaan na nagdadala pa rin sila ng mga amphibious troops, mga nasa 800 sundalo at humigit kumulang 60 armored vehicles. Pero kahit ganon, kahit na may 475 na nakomisyon, ang Guangxi, Anhui, Hubei at syempre Hainan, hindi pa rin ito sapat. Dahil kahit bago pa ang Hubei, ang huling barko ng klase na nakomisyon noong Agosto 2025, gusto pa rin ng PLA na mas marami pa. Isang sasakyang pandagat na kayang magdala ng mga tropa, helicopter at mga eroplanong may pirming pakpak. Kaya naman, ang Type 76 ang barko na tinututukan natin ngayon ay inaprubahan bilang isang bagong dekalidad na plataporma ng lakas militar noong 2023. At kahit na ang
Type 76 ay isang tawag sa isang klase ng barko. Patuloy natin itong tatawagin sa isahan ngayon dahil talaga namang wala tayong ideya kung ilan ang balak nilang itayo. Hindi rin ito dahil sa kakulangan ng pananaliksik mula sa amin. Wala rin sa Wikipedia ang impormasyon, kaya parang susuko na lang kami. Hindi. Dumaan kami siguro sa mga 18 sangguniang nasa wikang Chino mula sa parehong China para buuin ito at wala ni isa sa kanila ang nagbigay kahit paywatig kung ilan ang balak itayo ng Beijing. Kaya oo, talagang hindi namin alam. Tungkol naman sa agarang tanong na kung ano ang 76 bukod sa 75 na kaya ring magdala ng mga eroplanong may pirming pakpak, ilagay muna natin yan sa tabi ngayon dahil may mas mahalagang bagay tayong kailangang linawin bago natin simulan sagutin yan. At ang tinutukoy na bagay na yan ay, gaya ng ipinakita ng title card, ano nga ba talaga ang isang barkong pang-amphibyong paglusob? At sa mas malawak na usapan, ano-ano pa ang iba pang uri ng barko na nabanggit natin sa nakaraang kabanata, pati na rin ang ilang kaugnay na uri na hindi pa natin nababanggit. At sa totoo lang, ang sagot sa tanong na yan ay oo. Dahil ang isang barkong pang-amphibyong paglusob ay sa madaling salita, anumang barko na dinisenyo para magdala ng mga sundalo, tangke at helicopter sa karagatan at pagkatapos ay ilapag sila sa baybayin ng kalaban para umatake at maghasik ng gulo. At nagdudulot yan ng problema dahil napakalawak ng definisyon na yan kaya kasama dito ang mga barkong iba-iba gaya ng Type 72A na hindi pa natin nakikilala pati na rin ang Type 71, Type 75 at Type 76 na nakilala na natin. Kaugnay nito, ang barkong pang-amphibyong paglusob ay pwede pang maging mas espesipiko depende kung paano nito dinadala ang mga tropa sa dalampasigan dahil sa paglipas ng mga taon, sinubukan na ng mga hukbong dagat halos lahat ng posibleng paraan. Ang pinakaliteral ay ang LST o barkong panlunsad ng tangke. Ito ang mga espiritual na inapo ng mga barge nung B-Day. Mga mapurol ang unahan at kahon ang hugis na halimaw na dumidiretso sa dalampasigan, ibinababa ang rampa at hinahayaan ang tangke na dumiretso sa labanan. Ganon din ang ginagawa ng Type 72A na may bigat na humigit kumulang 4,800 tonelada, may espasyo para sa 10 tangke at 250 sundalo at kasing grasyoso sa tubig ng isang laryo. Ginagawa nito ang trabaho at yun lang ang masasabi mo tungkol dito kung papuri ang pag-uusapan. Susunod ay ang LPD o Landing Platform Dock, isang mas sopistikadong paraan. Sa halip na dumaong mismo sa dalampasigan, ito ay humihinto sa malayo sa baybayin at binubuksan ang isang floodable well dock sa likuran para makalabas ang mga landing craft o hovercraft at iba pa gamit ang sarili nilang lakas. Ang Type 71 ay isa sa mga ito at sa katunayan, ang mga may matalas na pandinig ay maaalala na tinukoy namin ito bilang ganoon sa nakaraang kabanata na parang isang lumulutang na garahe na may helipad sa bubong. At pagkatapos ay mayroon tayong LHD o Landing Helicopter Dock na gumagamit ng parehong ideya at nilalagyan ng buong flight deck sa ibabaw. Ito ang kinutukoy ng Type 75 na may bigat na 40,000 tonelada, may espasyo para sa 30 helikopter at kakayahang maglapag ng daan-daang tropa ng patayo imbes na basta na lang silang ibagsak sa dalampasigan. At sa huli, narito ang LHA o Landing Helicopter Assault Ship, isang malaking amphibious ship na naka-optimize para sa abyasyon at mula pa sa simula ay idinisenyo para magpalipad ng mga jet na kayang umalis sa maikling runway at lumapag ng patayo gaya ng Amerikanong F-35B kasabay ng malaking contingent ng mga helicopter. Ang ilang mga variant ay may kasamang well-dap habang ang iba naman ay pinalitan nito ng mas malalaking espasyo para sa aviation. At para malinaw lang, dahil maaari silang magmukhang magkapareho, ang mga aircraft carrier ay hindi talaga kabilang sa hagdang ito kahit sa opisyal na pag-uuri. Ang mga carrier ay umiral upang magpakita ng lakas sa himpapawid, hindi ng lakas sa amphibious na operasyon. Ang trabaho nila ay kunin ang kontrol sa himpapawid, panatilihin ito at pagkatapos ay sirain ang mga target mula ron, nagpapalipad ng mga fighter mula sa daan-daang kilometro ang layo para gawin ito. At ang mga amphibious na barko, uulitin ko, ay umiiral upang maglapag ng mga bagay gaya ng tropa, sasakyan at helicopter at suportahan sila kapag nasa dalampasigan na sila. Dalawang magkahawig at magkakapatong na mundo ito, alam namin. Pero kung magiging istrikto tayo, magkaiba talaga sila. Ang Estados Unidos ang unang nagsabi nito sa pamamagitan ng America Class, ang unang amphibious na barko na itinayo mula sa simula para isakripisyo ang ilang bahagi ng amphibious capability nito para sa kapasidad ng aviation at na yon ginagawa ulit ito ng China gamit ang Type 76. Kaya sana ay nakakasunod kayong lahat. Alam kong parang sabaw ng mga salita ito, pero madali namang maintindihan kapag naipaliwanag na. Kaya balik tayo sa mismong video. Ang mga nalalaman natin sa ngayon, umaga noon ng ika-27 ng Disyembre 2024 at ang hamog sa Shanghai ay may malamig na kulay metalikong nagpapamukhang parang binuhos na asero ang ilog. Umingalang mga sirena sa buong Hudong Zonghua Dockyard at pumapagaspas ang mga bandila sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimulang gumalaw ang 260 metrong mahabang blok
ng kulay abong bakal habang inilulunsad ito sa unang pagkakataon. Ang tinutukoy na block, syempre, ay ang Type 76. At matapos itong pangalan ng Sichuan, isang bote ng champagne ang binasag sa unahan nito, isang pulang laso ang iniladlad sa gilid nito, at tumugtog ang brass band ng kanilang paboritong awit, ang People's Liberation Army Navy March. Umingay ang mga kamera at drone at ang nagtipong tao ay nadingay sa sabayang palakpakan at sigawan. At sa totoo lang, marami silang dahilan para magdiwang dahil ang Sichuan kahit paano mo ito tingnan ay nagiging isang seryosong barko na kahit sa pamantayan ng makabagong paggawa ng barkong Chino ay nagmarka ng bagong antas ng ambisyon. Tulad ng isinulat ng Xinhua News kalaunan, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagbabago at modernisasyon ng hukbong dagat. Pinagsasama ang mga kakayahang amphibious at abyasyong fixed wing sa iisang plataporma. Iyan ang opisyal na pananalita dahil ang bagay na ito ay kakaiba sa kahit anong nagawa na ng plan at hindi sila nagkamali sa ganitong pagsusuri dahil hindi lang siya ang unang landing helicopter assault ship na ginawa ng China, kundi kitang-kita rin na iba siya sa iba nilang flat top na barko. Ang unang napansin, kahit ng mga karaniwang tagamasid, ay ang twin island configuration. Dalawang magkahiwalay na superstructure na nakatayo mula sa flight deck, malayo ang pagitan na parang bookend. Ang CCTV na siyang pambansang tagapagbalita ng China at hindi ang kanilang mga security camera ay inilarawan ng layout bilang, ayon sa kanila, dual bridge arrangement para paghiwalain ang navigation at aviation command na napapaliwanag na ang isang island ay kumukontrol sa barko habang ang isa naman ay namamahala sa mga operasyon ng himpapawid. Sumang-ayon din ang Institute for National Defense and Security Research ng Taiwan sa pagsusuring yon. Kaya hindi lang natin kailangang tanggapin ang sinabi ng Beijing. Ayon sa kanila sa isang ulat noong 2024 na ang Twin Island Configuration ayon sa kanila ay nagpapakita ng sinadyang paghihiwalay ng mga tungkulin ng Navigation at Aviation Command na ginagaya ang layout ng mga full-size na aircraft carrier. At ang internal na disenyo ng 76 ay nananatili ang isang vestigial well dock para sa limitadong amphibious vehicles, ngunit malinaw na inuuna ng pagkakahati ng espasyo sa loob ang suporta sa aviation at infrastruktura para sa pagpapanatili ng mga drone. Wakas ng CP. Sa madaling salita, kahit ang mga sariling defense analyst ng Taiwan na hindi naman basta-basta sumusunod sa mga sinasabi ng Beijing ay nakita rin ang parehong bagay, isang barko na hindi talaga idinisenyo bilang plataporma para sa beach landing kundi mas bilang isang sariling aviation hub. Makikita rin ang parehong pagkiling sa aspektong pang-abyasyon sa ilalim ng flight deck dahil ang Sichuan ay may dalawang tuloy-tuloy na hangar deck na halos umaabot sa buong haba ng hull. Ang nasa itaas ay naka-align sa catapult track at elevator wells, habang ang nasa ibaba ay puno ng mga workshop, mga drone bay at mga power conduit. At syempre, napanatili pa rin niya ang kakayahan para maglanding ng mga tropa. Nandun pa rin naman technically ang well dock. Isa itong makitid na bersyon ng kung anong meron ang mga 75, pero gaya ng sinabi ng Institute of National Defense and Security Research ng Taiwan, ito ay, quote, napanatili para sa limitadong amphibious craft. Ibig sabihin, ito ay ganap na pangalawang kakayahan lang. Ang totoong kargamento ngayon ay nasa ibabaw ng tubig sa mga hangar na sinusuportahan ng mga hydraulic crane at maintenance rig na ginawa para sa mga makinang hindi kailanman sumasayad sa dagat, maliban na lang kung may nangyaring talagang masama. Ang bagong pagbibigay diin na ito sa mga kakayahang panghimpapawid ay nangangailangan din ng bagong nervous system. At kung ang mga 71 at 75 ay umaasa sa mechanical drives at hydraulic linkages, isipin mo ang mga piston, pump at lumang uri ng shaft. Pisikal na konektado ang bawat gumagalaw na bahagi. Pinalitan ng Sichuan ang lahat ng yon ng isang ganap na integrated na medium voltage DC electrical grid. Sa madaling salita, isang napakalaking circuit board na tumatakbo sa buong haba ng barko kung saan ang kuryente ay hindi nakatali sa isang makina lang, kundi maaaring ilipat kahit saan ayon sa kagustuhan. Ang sistema na bunga ng pananaliksik ng team ni Yang Yao sa Shanghai Jiao Tong University, hindi namin siya kilala pero mukhang malaking tao siya ayon sa aming source mula Taiwan, ay nagbibigay sa barko ng flexibility na parang isang data center imbes na parang isang pabrika. Ang parehong lakas na nagtutulak sa propeller na yon ay maaring, sa teorya, maglunsad ng isang eroplano bukas. At talagang ibig naming sabihin ay maglunsad ng eroplano dahil ang nag-iisang electromagnetic catapult na naka-install sa kaliwang bahagi ng flight deck ng Sichuan ay isang mas maliit na bersyon ng mga naka-install sa Fujian na pinapagana ng parehong prinsipyo ng magnet, hindi ng singaw. At mahalagang pagkakaiba rin yon dahil hindi lahat ng catapult ay pare-pareho. Ang mas lumang henerasyon, yung klase na makikita mo sa mga American carrier noong panahon ng Cold War at sa mga luma ring British carrier. Bago sila nagkaroon ng matinding kahirapan at hindi na nila kayang tustusan ang mga iyon, gumamit ng steam para gawin ang mabibigat na trabaho, malalaking boiler na nagpapakain ng compressed na singaw sa mga piston na humihila sa eroplano pababa sa truck sa brutal at isang bagsakang bilis. Gumana ito, oo. Pero ito ay magaspang, nangangailangan na madalas na maintenance at halos kasing lupit sa airframe na parang nabangga ng isang freight train.
Nag-aaksaya rin ng init ang mga steam system. Nawawalan sila ng pressure habang lumalayo at kaya lang magbigay ng lakas sa isang tiyak na bugso. Ibig sabihin nito, ang mga Navy ay kailangang magplano ng sobrang maingat para masiguradong maayos ang pagpapalipad nila ng mga eroplano. Ang mga eroplanong inilulunsad nila ay sapat na tibay para kayanin ang dagok, pero sapat ding gaan para talagang makalipad pagkatapos. Kaya limitado talaga kung ano lang ang pwedeng ilunsad. Ang electromagnetic catapults naman sa kabilang banda ay hindi na gumagamit ng mga tubo o plumbing. Sa halip na singaw at mga balbula, gumagamit sila ng gumagalaw na magnetic field para hilahin ang metal na shuttle ng maayos sa deck, at ang pagbilis nito ay pinong-inaayos ng mga computer ng barko. Isipin mo ito hindi bilang tirador, kundi parang magnetic conveyor belt na kayang magpakawala ng mga bagay papunta sa langit. Halata ang mga benepisyo nito. Tuloy-tuloy ang lakas, mas kaunting stress sa eroplano, mas mabilis ang paghahanda para sa susunod, at pinakamahalaga, kayang baguhin ang lakas ng pagpapalipad depende sa kung anong inilulunsad mula sa deck. Para sa barkong gaya ng Sichuan na magpapalipad ng mga drone na mas marupok kumpara sa iba, mahalaga ang ganitong katumpakan. Mas tahimik din ito, mas malinis at mas epesyente bilang dagdag na bonus, at dahil kumukuha ito ng kuryente direkta mula sa electrical grid ng barko imbes na sa mga linya ng singaw, maaari itong gumamit ng kahit anong pinagkukunan ng enerhiya na piliin ng mga inhinyero na ikabit sa susunod. Pero, at ito ay isang malaking pero, may dahilan kung bakit hanggang ngayon ang steam catapults pa rin ang pangunahing ginagamit sa buong mundo, at ito ay dahil ang electromagnetic na uri, kahit na matalino, ay may sarili pa ring mga problema. Gaya ng maikling ngunit malinaw na sinabi ng Institute for National Defense and Security Research ng Taiwan, ang sistema sa barkong Sichuan ay kumakatawan sa isang technological na pagtalon na mas advanced pa kaysa sa mismong barko na may dala nito. Binanggit nila na kahit na ang magnetic launch rail mismo ay maaring makabago, ang power supply nito ay halos tiyak na hindi. Ang pangangailangan ng kuryente ng catapult ay napakalaki, at gaya ng kanilang babala, ika nga, ang matatag na boltahe at sapat na reserbang kapasidad ay nananatiling hindi pa napapatunayan sa isang barkong gumagamit ng karaniwang power source. Kung sasabihin ng direkta, kung pinapatakbo mo ang propulsion, sensors at flight ops ng sabay-sabay, at ang pinagmumulan ng kuryente ay ang tradisyonal na explosive fuel at hindi nuclear reactor, malamang ay may kailangang isakripisyo. Binibigyang diin din nila ang simpleng katotohanan na hindi gusto ng mga magnet ang dagat. Sipimuli, ang pagiging sensitibo sa temperatura at halumigmig ay maaaring magpababa ng bisa habang nasa laot. Walang iba kundi isang akademikong paraan ng pagsasabi ng kondensasyon ng tubig alat at masiselang electronics ay hindi magandang kombinasyon. Ngunit ang tunay na kalaban ay maaaring ang maintenance. Inilarawan nila ang mga electromagnetic system bilang sipimuli. Mataas ang presisyon at nangangailangan ng madalas na maintenance, nakagamitan na nangangailangan ng tuloy-tuloy na calibration at mga bihasang teknisyan, at binanggit na ang karanasan ng China sa ganitong mga kagamitan ay halos pawang theoretical pa lamang. May punto rin sila dahil ang tanging iba pang barko ng China na gumagamit nito ay ang Fujian, at kahit na nailunsad na ito noon pang 2022, hindi pa rin ito naikokomisyon hanggang ngayon. Sa katunayan, ang Sichuan ay pangatlong barko pa lang na may electromagnetic catapults, kung saan ang Fujian ang pangalawa at ang Amerikanong Gerald R. Ford ang una na naikokomisyon noong 2017. Kaya hindi kalabisan na sabihin nga nanatili pa ring halos theoretical lang mga ito para sa halos lahat sa ngayon. Bukod pa sa mga catapult, mahalaga ring bigyan diin kung paano ang bago niyang disenyo ay nagpapatingkad kay Sichuan bilang mas matipuno kumpara sa kanyang mga kapatid na barko. May bigat na humigit kumulang 40,000 tonelada kumpara sa 35,000 tonelada ng Type 75 at 25,000 tonelada ng Type 71. Sa palagay namin ay nasa 40,000 tonelada pa rin. Ang Center for Strategic and International Studies, na kadalasan ay tama sa kanilang mga pahayag kahit hindi sila nakabase sa China, ay nagbigay ng bilang na 50,000 sa isang ulat noong 2024. Pero bawat Chinese outlet gaya ng Xinhua News, People's Daily, CCTV Military, South China Morning Post ay nagbigay ng bilang na 40,000. Kami syempre sa huli ay wala talagang ideya kung alin ang tama. Hindi naman natin hawak ang Sichuan para timbangin ito, kaya ibibigay na lang namin sa inyo ang parehong bilang at bahala na kayo kung anong gagawin ninyo doon. Pero tandaan ninyo na kung totoo ang bilang na 50,000, siya ang magiging pinakamalaking amphibious ship na kasalukuyang nasa dagat, tatalunin pa ang America class ng mga 5,000 tonelada o mga ganon. Ang laki niya, kahit ano pa ang aktual na timbang niya, ay may papaliwanag din ng kanyang mga secondary systems. Halimbawa, ang radar, nakitang-kita na naka-install sa kanyang superstructure. Hindi eksaktong sinasabi ng China kung anong mga sistema ang dala niya. Ang pinakamalapit na pahayag tungkol dito ay ganito. Nakinuha namin mula sa isang artikulo ng Global Times na nagsasabing, pinagsasama ng Type 76 amphibious assault ship, ang pinakamahusay sa mga makabagong barkong pandigma ng Navy, pinagsasama ang mga radar ng mga destroyer at frigate, ang electromagnetic catapults ng Fujian aircraft carrier at ang mga konsepto ng Type 75 ay nagpapalakas ng kapangyarihang pandigma nito. Wakas ng sipi at nagpapatuloy pa ito at kung ano-ano pa. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil
dahil sinuri namin ito ng todo bilang mga nerd. At natuklasan namin ito, ang Type 54B frigate. Bago pa ito at kasalukuyang isa pa lang ang nasa serbisyo ng plan, si Luluho at isa pa si Chinjo na inilunsad na at naghihintay ng commissioning. Tingnan ninyo sa itaas. Yung paikot na tatsulok sa unahan at yung nakausling mast na medyo nasa likod, halos magkapareho, hindi ba? Kaya naniniwala kami na nahanap na namin ang hinahanap namin. Sa kasamaang palad, hindi rin tayo binigyan ng pangalan ng China para doon. Kaya sige, dumako naman tayo sa proteksyon. At sa puntong ito, buti na lang, meron tayong ilang particular na detalye. Ayon sa ulat ng Global Times, ang Sichuan, sabi nga, ay may malalakas na kakayahan sa malapitang depensa, kabilang ang hindi bababa sa 3 HQ-10 air defense missile launchers, hindi bababa sa 3 Type 1,100 at 30 close-in weapon systems, at 4 na defensive rocket launcher na may tig-32 tubo. Wakas ng CP. Dagdag pa sa parehong ulat at inuulit ko, Ang mga defensive rocket launcher sa mga barkong pandigma ng China ay maaaring lagyan ng mga decoy rounds, mga rocket na may lamang chaff at mga aktibong decoy. nilagyan ng maliliit na radio frequency jammer at maaari ring magpaputok ng mga rocket na may dalang maliliit na depth charge para umatake sa mga submarino at mga diver. Wakas ng CP. At lahat ng yon ay nagiging isang kawili-wiling ayos dahil mula doon, maaari tayong makabuo ng ilang mga palagay tungkol sa kung paano siya balak gamitin. Sa simula pa lang, ang mga nabanggit na sandata ay malinaw na para sa point defense. Mga hit Q-10, mga 1130 na Gatling, at yung 32 tube rocket launcher. Binibigyan kanila ng isang nakamamatay na close-in bubble at isang versatile na soft kill / anti-submarine warfare trick box, pero hindi sila angkop para sa area air defense. Kaya, sa operasyon, makatuwirang magpalagay. Ang Sichuan ay dinisenyo para kumonekta sa mas malawak na layered defense, gamitin ang mga sensor at data link nito para makakita ng malayo at mag-track. Mga nag-e-escort na destroyer at cruiser ang mga pamilya ng Type 55 at 52D na siyang sumasalo ng long-range SAM at area defense na responsibilidad. Ang pangalawang implikasyon ay ang tactical na posisyon. Ang barkong in-optimize para sa mabibigat na operasyon ng drone at helicopter na may matitibay na close-in weapon system at decoy array ang pinakakapakipakinabang. Nag-ooperate ng sapat na malapit sa mga pinagtatalunang littoral zone para maglunsad ng vertical at unmanned na pag-atake habang umaasa sa proteksyon ng screen laban sa mga banta ng malalayong strike. May saysay yon kung iniisip ng plan ang mataas na tempo ng multi-domain amphibious operations at gray zone coercion. Maraming drone, maraming sensor at isang pananggalang na ibinibigay ng task group. At oo, dahil sa geopolitika nitong mga nakaraang panahon at sa totoo lang nitong huling 80 taon, handa kaming gawin yon. Ipupusta ko ang batuko kung aling particular na littoral zone ang iniisip nilang maaring magamit ito. Ang sa isa pang China, Taiwan. Ang drone carrier. Ngayon, mag-focus tayo sa aspeto ng drone carrier ng Sichuan dahil sa totoo lang, ito ay isang napakalaking bagay at talagang interesante. Kaya magiging mali kung basta natin itong lalampasan bilang isa lang sa maraming disenyo. At hindi lang ito bagong pakulo na idinagdag sa lumang uri ng barko. Ito ay isang kabuang pagbabago ng konsepto kung ano talaga ang isang amphibious assault vessel. Sa halos isang siglo, nagsimula ang konsepto mula sa imperial na Hapones na barkong Shinzo Maru na pumasok sa serbisyo noong 1934. Sila ay mga barko na epektibong napapalawak ng beachhead, dinadala ang mga tropa na kailangang makalapit sa abot ng putok ng kalaban. Para manatili silang buhay at patuloy na sumulong, pinapabilis ang kanilang paunang paglapag at sinusuportahan ito mula ron. Ibig sabihin, Lahat ng tungkol sa kanila ay sumusuporta sa mga tao at ang mga makinang sakay ay nagsisilbing paraan lang para mapadali iyon. pero binabaliktad ni Sichuan ang lohikang iyon dahil ang kanyang mga makina ang pangunahing tampok at ang mga tao niya ay pangalawa lang din doon. Malalaking bahagi ng kanyang loob ay mga hangar at pagawaan para sa mga drone. Ang kanyang mga elevator ay nag-aangat ng carbon fiber at mga circuit board, hindi mga pawisang sundalo o mga kahon ng rasyon. Ang catapult na tumatakbo sa kanyang kaliwang bahagi ay hindi nakaayos para sa mga tilt rotor na nagdadala ng tropa. Ito ay nakaayos para sa mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto na magaan para mailunsad gamit lang ang magnetismo. Huwag kang magkamali, siya ay tunay pa ring isang amphibious assault vessel kahit na mas pinapaboran ang mga drone. May kapasidad pa rin siya para sa mga Marines. Mahigit 1,000 sila ayon sa isang balita ng Xinhua at malaking bilang yon pero mas kaunti kumpara sa humigit kumulang 17,000 na kayang dalhin ng America class at may kapasidad pa rin para sa mga helicopter at landing craft. Bagamat hindi natin tiyak kung alin mismo ang dadalhin niya, pero ang pusta namin ay sa mga kagaya ng Type 726 hovercraft at Z-18 at Z-20 na mga helicopter. Ang karaniwan lang talaga dahil wala namang anunsyo na may espesyal na ginagawa para lang kay Sichuan at sa mga inaasahan niyang magiging kapatid na barko. Pero hindi siya natatangi.
Hindi lang China ang bansa na nag-eeksperimento sa malabong konsepto ng mga barkong pangkalahatang gamit pero para rin sa mga drone. Mas pinunlad lang nila ito ng mas mabilis at may mas matibay na paninindigan kaysa sa iba. Ang iba ay tikim-tikim lang, ang Sina ay sumisibasib. Gamitin nating halimbawa ang TCG Anadolu ng Turkiya. Nagsimula siya bilang isang karaniwang helicopter carrier, halos kopya ng aircraft carrier/landing helicopter dock combo ng Espanya, ang Juan Carlos. Ang una sa katunayan at dahil dito ay orihinal na nila yon para mag-operate ng F-35BS. Hanggang sa napuruhan ang Ankara dahil sa mabigat na dagok ni Uncle Sam. Matapos nilang maging medyo mabait sa mga Ruso, nadala sila at bumili ng ilang S-4 na Raan surface-to-air missile systems para sa kanilang sarili. At habang natanggal sila sa F-35 program noong 2019, nagdulot ito ng isang malaking gulo para sa Turkey dahil sa parehong taon na yon inilunsad si Anadolu at na yon ay wala nang seryosong mailalagay sa kanyang mga hangar. Napakapalad naman ng Turkey ay isa sa mga pangunahing manlalaro sa mundo ng drone. Kaya ayun bis-bas boss, counting ayos dito, counting kalikot dun at madali lang. Ang Anadolu ay ginagamit noon bilang isang amphibious assault vessel na may mga Bayraktar TB3 at Kizilejlis, pati na rin ilang Seahawk at Super Cobra na mga helicopter. Nakikita mo na ba ang ibig naming sabihin? Isa itong simple pero matalinong solusyon mula sa Ankara kung iisipin. Pero sa huli, yun na lang talaga. Isang solusyon, isang palusot, isang tapal solusyon. Hindi ito isang sinadyang ideya mula sa simula, kundi isang biglaang solusyon na bunga ng pangangailangang pampulitika. Si Sichuan ang unang niligawan ni Beijing para sa prom at si Anadolu naman ang babaeng napilitan lang ligawan ni Ankara matapos silang tanggihan ni stealth profile Stacy. Ganon din sa Iran dahil imbes na gumawa ng bago, kinuha lang ng Revolutionary Guard ng Tehran ang mga luma at malalaking barkong pangkalakal na pagod na at ginawa itong tinatawag nilang drone carriers. Alam mo na kung alin ang mga iyon? Iris, Shah Shahed Madvi at Shahed Bagheri, mahahaba, kohon ng hugis at halatang pang sibilyan ang anyo na mas bagay magdala ng mga container kaysa makipagdigmaan. Isang flight deck na nakakabit sa hulihan, ilang pad para sa mga helicopter, mga wrap para sa loitering munitions na nakakabit sa gilid, at ayon, isang lumulutang na tambakan ng drone na kayang magpalipad ng 12-12 ng Shahed. At sa totoo lang, nagagawa nito ang kailangan ng Iran. Hindi tungkol sa galing ang mga pagbabagong ito, kundi tungkol sa abot. Pinapayagan nitong mailipat ng Tehran ang mura at disposable nitong mga UAV ng libu-libong kilometro mula sa kanilang bansa at mayroon pa ring mukhang parang pandagat para sa balita sa gabi. Walang catapult, walang arresting gear, walang matatalinong trick sa hangar at wala ring mga marine dahil ito ay mga purong carrier lang at hindi amphibious assault vessels. Isang mahabang patag na deck lang para sa kalokohan sa dagat. Gumagana ito at yun lang ang masasabi tungkol doon. At pagkatapos, narito naman ang Japan na tahimik na kumikilos sa mas mainahon at mas paunti-unting paraan. Ang mga barkong escort ng Zumo class na nagdadala ng helicopter, tinawag na ganon dahil sa Japan, ang pagkakaroon ng mga barkong panghimpapawid ay sensitibong usapin pa rin dahil sa ikalawang digmaang pandigdig. Sina Zumo at Kaga ay kasalukuyang nasa gitna ng conversion para maging de facto na light carriers na may F-35BS. Pero kasabay ng mga jet na iyon, tahimik ding naghahanda ang mga Hapones para sa mga drone. Ang Acquisition Technology and Logistics Agency ng Ministry of Defense o ATLA ay naglunsad ng formal na proof of concept na programa para sa mga drone na inilulunsad mula sa barko, kung saan inimbitahan ng mga lokal na tagagawa na magpakita ng mga vertical take-off at recovery system na maaring gumana mula sa deck ng destroyer o carrier. Ang layunin ay bigyan ng Japanese Navy ng tuloy-tuloy na reconnaissance at strike coverage nang hindi umaasa lang sa mga eroplanong may piloto. Ang gawaing iyon ay nakakatulong na rin sa procurement. Noong 2024, pinili ng JMSDF ang VBAT, isang tail-sitting vertical take-off drone na gawa ng Shield AI at Northrop Grumman bilang kauna-unahang maritime drone nito. Isinasagawa na ang mga pagsubok sa mga surface escort at ang pangmatagalang plano ay ilipat ang parehong kakayahan sa mas malalaking barko tulad ng Sumu at Kaga kapag natapos na ang integration ng mga eroplanong may piloto. Nagpagawa rin si Adler ng mga pag-aaral tungkol sa pagsasama ng mga drone na ito sa mga bagong shipborne data link network na nagpapahiwatig na ang tunay na layunin ay magkaroon ng halo-halong grupo ng mga eroplanong may piloto at walang piloto sa halip na isang single-purpose carrier air wing. Kaya oo, maraming bansa ang abala rito at iba-iba ang kanilang mga paraan. Ang ilan tulad ng Japan ay dahan-dahang pumapasok sa pamamagitan ng tahimik na mga upgrade at dual use na mga deck. Ang iba naman tulad ng Turkey at Iran ay nag-i-improvise gamit ang kung anong meron sila. Pinipilit ang hinaharap sa kahit anong mga barkong meron sila. At naroon naman ang Sina na nilaktawan na ang mga paunti-unting hakbang at diretsong isinulat ang susunod na kabanata sa mismong slipway. Kaasaan na tayo ngayon? Well, nandito tayo, nakatitig sa maaring susunod na malaking hakbang sa digmaang pandagat. Pamilyar ang mga deck ng Sichuan, pero hindi ang kanyang layunin. Isa siyang barko kung saan ang mga marines ay mga pasahero, ang mga drone ang mga mandirigma sa unahan, at ang catapult ang keyboard na nagpapalipad sa kanila. Hindi siya para sa pagsugod sa mga dalampasigan. Ang layunin niya ay ang kontrolin ang himpapawid sa itaas nila bago pa man mabasa ang paa ng kahit isang sundalo, at dahil dito, magmartsa patungo sa tagumpay. Kung gagana ito, babaguhin ng Sichuan
pag-usapan ang mga patakaran ng amphibious doctrine. Gagawing isang network ang landing force imbes na isang convoy. Kung hindi naman, magsisilbi pa rin itong pamantayan para sa bawat hukbong dagat na susunod. Dahil mula sa puntong ito, wala nang makakagawa ng malaking amphibious assault ship nang hindi tinatanong kung paano ito makikipag-ugnayan sa mga drone o ano ang mangyayari kapag hindi na nangangailangan ng mga piloto ang mga eroplanong sakay nito. Salamat sa panunood.